Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 2, Matatag Curriculum. Para sa layunin, nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Natatalakay ang kahulugan ng pamahalaan, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Nakakagawa ng balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Para sa nilalaman, ang pambansang pamahalaan, separation of powers, paghihiwalay ng mga kapangyarihan, tatlong sangay ng pamahalaan. Integrasyon, pagkamamamayan, mabuting pamamahala, mga napapanahong issue, kontekstualisasyon at lokalisasyon. Para sa unang araw, ibigay ang 4 na elemento ng isang bansa. Mahusay, ito ay tao o mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at soberanya o kalayaan. Pansinin, tuklasin, alamin ang konsepto o aralin mula sa mga clues at simbolong makikita na nagpapahayag ng kahulugan nito. Ano ang nabuong salita? Tama, ito ay pamahalaan. Hanap, usap, kalap, itala at makibahagi. Isagawa ang pagsusuri sa mga tanong na sumasalamin sa isinagawa ninyong naunang gawain. Humanap ng kapareha at inyong pag-uusapan o sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang tugon mo at tugon niya. Una, bakit mahalagang malaman ang kahalagahan at balangkas ng ating pamahalaan? Tama, mahalaga ito upang maunawaan kung paano gumagana ang sistema ng pamahalaan, ang responsibilidad ng mga pinuno at ang tungkulin ng bawat mamamayan sa lipunan. Bakit kaya mahalaga na may ugnayan ang lahat ng sangay ng pamahalaan? Mahusay, ang ugnayan ng tatlong sangay, lehislatura, ehekutibo at hudikatura ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at maiwasan ang pang-aabuso. Sa tingin mo, mahalaga bang makialam, makilahok at tumulong ang mga mamamayan sa pamahalaan para sa ikauunlad ng bansa? Tama, oo, sapagkat ang pakikilahok ng mga mamamayan ay nagpapalakas ng demokrasya at nakatutulong sa mas maayos at makatarungang pamamahala. May mga tanong ka pa bang naiisip na gustong malinawan tungkol sa paksa? Paano masisigurong walang korupsyon sa pamahalaan? O paano makakaboto ng tama ang mga mamamayan? Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Unang bilang, siya ang punong pinuno ng sangay na tagapagpaganap at pambansang pamahalaan. Sino siya? Tama, siya ay ang Pangulo. Sumunod, ito ay tinatawag ding kapulungan ng mga senador. Tama, ito ay Senado. Dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman. Magaling, ito ay Korte Suprema.
Sila ang bumubuo, kasamahan ng mga senador sa pagbuo ng mga ipinanukalang batas sa bansa. Mahusay, ito ay kinatawan. Para sa ikalawang para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ano ang pamahalaan? Ano ang bumubuo sa pamahalaang pambansa? At pamahalaang lokal? Ang pamahalaan ay isang institusyon na nangangasiwa sa kaayusan at kaunlaran ng bansa. Ang pamahalaang pambansa ay binubuo ng mga sangay na tagapagpaganap, tagapagbatas, at panghukuman. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng mga gobernador, alkalde, at iba pang opisyal na namumuno sa mga lalawigan, lungsod at barangay. Ano ang mga sangay o institusyong bumubuo sa pamahalaan? Tama, ang pamahalaan ay may tatlong sangay, ang tagapagpaganap o executive, tagapagbatas o legislative, at panghukuman o judiciary. Ano ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng pamahalaan? Tama, ang mamamayan ay may gampanin na bumoto, makilahok sa mga usaping pampubliko, sumunod sa batas, at tumulong sa kaunlaran ng bansa. Ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Magaling, ang mamamayan at pamahalaan ay kailangang magtaglay ng disiplina, pagkakaisa, malasakit sa kapwa, at pagiging makabayan upang mapaunlad ang bansa. Ating talakayin ang pambansang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isa sa 4 na elemento ng isang bansa. Ito ay isang ahensya kung saan ang kagustuhan ng mga mamamayan ang naipapahayag at naipatutupad. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Kailangan ang pamahalaan upang maipatupad ang iba't ibang tungkulin para sa mga mamamayan. Pagpapatupad ng mga paglilingkod at programa para sa kapakanan ng mamamayan, pangangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayan, pagtatanggol sa bansa mula sa panganib o pagsalakay. Paglalapat ng hustisya, pagsulong ng pambansang interes, pakikitungo sa ibang interes. Ating talakayin ang uri at balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na kinikilala ang konsepto ng demokrasya bilang ito'y uri ng kanilang pamahalaan. Ang pamahalang ito ay pinamumunuan ng mga leader na inihalal ng mga mamamayang may sapat na gulang na nagluklok sa kanila. Bukod dito, may karapatan din ang mga mamamayan na makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno ng pamahalaan. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga tao rin ang pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad nito. Bukod dito, ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas kung saan binibigyan ng pagkakataon at pribilehyo ang bawat isa. Gayon din sa pamahalaang demokratiko, ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat na naaayon sa batas. Nararapat na dumaan sa isang legal na proseso ang paglilitis ng isang taong nagkasala bago siya mabigyan ng karampatang parusa. Sa pamahalaang demokratiko, hindi kailangang gumamit ng dahas upang magkaroon ng pagbabago. Ang mga pagbabago ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang mapayapang halalan o sa pamamagitan ng
pagpapanukala ng batas o pagsususog sa saligang batas. Pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay: una, sangay ng tagapagpaganap, binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Sangay na tagapagbatas, binubuo ng mga senador at mga kinatawan. Sangay ng tagahukom, binubuo ng punong hukom at mga kagawad na hukom. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Ang nagpapatakbo ng pamahalaan ay ang mga taong inihalal ng taong bayan. Kaya masasabing ang mga mamamayan ang pinanggalingan ng kapangyarihan. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Maaaring itama ng isang sangay ang kabilang sangay, lalo kung mayroong nilabag na batas o di kaya ay di ginagamit ng wasto ng isang sangay ang kanilang kapangyarihan. Ang konseptong ito ay tinatawag na check and balance. Ang sangay na tagapagpaganap o ehekutibo. Ayon sa Artikulo 5, Section 1 ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng tagapagpaganap ay nakaatang sa Pangulo ng Pilipinas. Pinipili siya sa pamamagitan ng tuwirang paghalal ng mga mamamayan. 6 na taon ang kanyang panunungkulan at hindi na maaaring mahalal pa sa pangalawang pagkakataon. Kwalifikasyon upang mahalal na Pangulo o Pangalawang Pangulo. Isang likas na mamamayan ng Pilipinas, isang rehistradong botante, nakababasa at nakasusulat, 40 taong gulang pataas sa araw ng halalan, naninirahan sa Pilipinas sa 10 taon bago ang halalan. Kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo. Humirang ng mga pinuno ng mga kagawaran. Ang iba pang hinihirang ng Pangulo ay ang mga embahador at konsul sa ibang bansa, mataas na opisyal ng sandatahang lakas, miyembro ng Korte Suprema, mga pinuno ng mga kagawaran at sandigan bayan. Ang mga hinirang ay dapat pagtibayin ng Commission on Appointments o CA. Ipinatupad ang mga batas ng bansa. Gumanap bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Magpanukala ng batas sa Kongreso. Magsumite ng panukalang budget ng kita at gastos ng pamahalaan sa Kongreso. Makipagkasundo sa mga international financing institution sa pag-utang para sa kapakanan ng bansa na aprobado ng Central Monetary Authority. Iharap sa Kongreso sa pagbubukas sa unang regular na sesyon ang ulat nito sa bansa at ang kanyang programa para sa pamahalaan. Katawanin ang bansa sa mga internasyonal na pagpupulong. Gampanan ang lahat ng tungkuling inaatang sa kanya ayon sa batas. Dumako naman tayo sa kapangyarihan at tungkulin ng Pangalawang Pangulo. Gampanan ang mga tungkulin na iniatang sa kanya ng Pangulo, maging miyembro ng gabinete o kagawaran na itinakda ng Pangulo sa kanya. Makipagtulungan sa Pangulo sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Gampanan ang lahat ng tungkulin na iniatang sa kanya ayon sa batas. Ang gabinete. Ang Pangulo ay tinutulungan ng mga tanggapan at kagawaran sa pagpapatupad ng mga batas. Ang mga kagawarang ito ay pinamumunuan ng mga kalihim na hinirang ng Pangulo at sinang-ayunan ng Commission on Appointments. Narito ang ilan sa mga kagawaran ng pamahalaan na nasa ilalim ng pamamahala ng Pangulo. Kagawaran ng Agrikultura. Tungkulin ng kagawarang ito
na itaguyod ang pag-unlad ng pang-agrikultura ng bansa. Tungkulin nitong magbigay ng paglilingkod sa mga tagalikha ng pagkain. Sumunod ay ang kagawaran ng edukasyon. Tungkulin ng kagawarang ito na magplano at magpatupad ng mga patakaran, programa at proyekto ukol sa mataas na kalidad ng edukasyon. Kagawaran ng ugnayang panlabas. Tungkulin nito ang pagsasaayos ng ugnayang panlabas ng ating bansa. Pangalagaan ang mga Pilipinong nasa ibang bansa at pamahalaan ang mga embahada at tanggapang konsular na nasa ibang bansa. Kagawaran ng pananalapi. Tungkulin ng kagawarang ito na magsagawa ng mga plano ukol sa pagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pagpapatupad ng mga patakaran sa pananalapi at pagbubuwis at ang pagsasaayos ng mga utang panlabas at panloob ng pamahalaan. Kagawaran ng kalusugan. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan. Tungkulin din nito ang magbigay ng kaalamang pangkalusugan at magpatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan. Kagawaran ng katarungan. Tungkulin nito na magbigay sa pamahalaan ng payong legal. Ito ang nagbibigay ng legal na opinyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Kagawaran ng paggawa at empleyo. Tungkulin nito na bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa at iayos ang ugnayang employer at employee. Sa kanila idinudulog ang mga kaso sa pagitan ng mga manggagawa at mga kumpanya o pabrika. Kagawaran ng tanggulang pambansa. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang mga mamamayan ng bansa laban sa mga panloob at panlabas na panganib. Pinananatili nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Kagawaran ng budget at pangangasiwa. Tungkulin ng kagawarang ito na tulungan ang Pangulo sa paghahanda ng budget ng pamahalaan, pagsasaayos ng isang sistema tungo sa epektibong pagpapatakbo ng pamahalaan at pangangasiwa sa pagpapasweldo at pagposisyon ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ang sangay tagapagbatas o lehislatibo. Ang Kongreso ng Pilipinas o lehislatibo ay ang sangay tagapagbatas ng pamahalaan. Ayon sa 1987 Constitution, ang kapangyarihang lehislatibo o tagapagbatas ay ibinibigay sa Kongreso ng Pilipinas, na siyang kinabibilangan ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives. Ang mga kasapi ng Senado at kapulungan ng kinatawan ay tuwirang inihahalal ng mga tao. Kwalifikasyon ng senador, likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen. 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan, nakababasa at nakasusulat. Para naman sa kwalifikasyon ng kongresista, maliban sa kinatawang party list, rehistradong botante dapat sa distrito na paghahalalan sa kanya. Nakapanirahan doon sa loob ng hindi kukulangin sa 1 taon bago sumapit ang araw ng halalan. Likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen, 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan, nakababasa at nakasusulat. Mga bumubuo ng lehislatura. Binubuo ng 24 na senador at 277 kinatawan ang lehislatura. Ang mga senador ay nanunungkulan sa loob ng 6 na taon at maaaring mahalal sa 2 magkasunod na termino. Inihalal sila ng mga mamamayan ng buong Pilipinas. Narito ang larawan ng batasang pambansa
at sesyon sa Kongreso. Sila ang mga bumubuo ng lehislatura. Mga tungkulin at kapangyarihan ng lehislatura. Gumagawa ng batas, pagtibayin ang pagkikipagkasunduan at trabaho ng ibang bansa, aprubahan ang taunang budget ng pamahalaan. Mapabuti at magtakda ng buwis, aprubahan ang paghirang sa tungkulin sa ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng komisyon sa paghirang sa tungkulin. Dumako naman tayo sa sangay panghukuman o hudikatura. Ang mga korte ay isa pang pangunahing sangay ng pamahalaan. Ang mga ito ay itinatag upang pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan laban sa paglabag dito ng iba pang tao o ng pamahalaan. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa kataas-taasang hukuman at sa mga mababang hukuman. Tatlo ang pangunahing tungkulin ng sangay na ito. Pakinggan at suriin ang mga kaso, isaad ang kahulugan ng batas, at ilipat ang batas sa mga kaso. Kwalifikasyon ng punong mahistrado at kasamang mahistrado. Isang katutubong ipinanganak na mamamayan o natural-born citizen ng Pilipinas. 40 taong gulang pataas. 15 taong nanungkulan bilang hukom sa mababang hukuman o nagsasanay ng abogasya sa Pilipinas. Bilang pagsunod sa mga probisyon ng 1987 Constitution, ang Korte Suprema ay binubuo ng isang punong mahistrado at 14 na katuwang na mahistrado, pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Ang punong mahistrado at mga katuwang na mahistrado ay hinihirang ng Pangulo ng Pilipinas. Pinipili mula sa sinalang listahan na isinusumite sa kanya ng Judicial and Bar Council. Kailangang mapunuan ng Pangulo ang posisyon sa loob ng 70 araw mula sa pagkakabakante nito. Mga likas na kapangyarihan ng korte, ipatawag at paharapin ang mga testigo, hingan ng panunumpa sa katotohanan ang mga testigo. Panatilihin at ipatupad ang kaayusan sa hapag nito. Ipasunod ang mga pasya at kautusan nito. Ang pinakamataas na hukuman ay ang Korte Suprema. Ang mababang hukuman ay ang sumusunod. Una ay ang Court of Appeals. Dito muling nilitis ang mga kasong napagpasyahan na ng mas mababang hukuman. Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, at Municipal Trial Court. Dito nanilitis ang mga kaso kung saan naghaharap ang nasasakdal na mga testigo upang maghanap ng ebidensya. Para sa ikatlong araw. Ano ang kahulugan ng pambansang pamahalaan sa ating bansa at sa kanyang mga mamamayan? Tama, ang pambansang pamahalaan ay ang pangunahing namamahala sa bansa upang mapanatili ang kaayusan, maitaguyod ang kabutihan ng mamamayan at maprotektahan ang bansa. Ano ang mga mahalagang tungkulin o kahalagahan ng pambansang pamahalaan? Tama, mahalaga ang pambansang pamahalaan sa paggawa ng batas, pagpapanatili ng kapayapaan, pagbibigay ng serbisyong panlipunan, at pagtaguyod ng ekonomiya. Ano-ano ang mga kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan? Mahusay. Ang ehekutibo ang nagpapatupad ng batas, ang lehislatibo ang gumagawa ng batas, at ang hudikatura ang nagpapakahulugan sa batas at nagbibigay ng katarungan. Sa iyong palagay, maganda o akma ba ang ganitong uri ng pamahalaan sa ating bansa? Pangatwiran ang sagot.
Tama, oo. Akma ang ganitong uri ng pamahalaan dahil nagbibigay ito ng malinaw na dibisyon sa kapangyarihan para sa maayos at patas na pamamahala. Ugnay o nawa ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, isulat sa loob ng kahon ang P kung ang pahayag ay tumutukoy sa balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas at ang DP kung hindi. Unang bilang, ang mga pinuno ng ating bansa ay hinihalal ng mga mamamayan. May 3 sangay na bumubuo sa ating pamahalaan. Ang mga mamamayan ay nabibigyan ng higit na pribilehiyo sa harap ng batas. Ang maihahalal na pinuno ay may pananagutan ng mga tao. Walang limitasyon ang kapangyarihang taglay ng isang pinuno. May pantay-pantay na karapatan ang bawat mamamayan. Ang pinuno o pangulo ay nagtataglay ng kapangyarihan bilang mambabatas, tagahatol at commander ng sandatahang lakas. Maaaring gumamit ng dahas ang pangulo kung nais niyang magsagawa ng isang pagbabago sa bansa. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, P. Pangalawa, P. Pangatlo, DP. Pang-apat, P. Pang-5, DP. Pang-6, P. Pang-7, DP. Pang-8, DP. Tuklas lutas, isipin at sagutin natin. Kumpletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Ibigay ang kahulugan ng pamahalaan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang pamahalaan ay ang organisasyon o sistema na namamahala sa isang bansa o komunidad upang masiguro ang kaayusan at maitaguyod ang kapakanan ng mamamayan. Para sa kahalagahan, nagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Nagbibigay ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon at kalusugan. Nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at suporta sa negosyo. Tanong-tugon, pamparunong. Sa hawak na kapangyarihan ng Pangulo ngayon, sa iyong palagay, nagagampanan ba ng maayos ng kasalukuyang Pangulo ang kanyang tungkulin? Patunayan. Paano nakatutulong sa pag-unlad ang mga gabinete ng bansa? Paano nakakatulong ang sangay tagapagbatas sa pag-unlad ng bansa? Sa iyong palagay, bakit mahalagang mabantayan ang mga kilos at pag-uugali ng mga pinuno at kawani ng pambansang pamahalaan? Masasabi mo bang ang Pilipinas ay napapatakbong mabuti ng kasalukuyang administrasyon? Ipaliwanag ito. Para sa ika-4 na araw, kilalanin at tukuyin iyong alamin. Buuin ang Venn diagram, isulat ang pagkakaiba at pagkakapareho ng 3 sangay ng pambansang pamahalaan. Samantala, sa pamahalaang lokal, iyong itatala ang mga tungkulin
at gampanin ng iba't ibang unit ng lokal na pamahalaan. Narito ang Venn diagram. Sangay na tagapagpaganap, sangay na tagapagbatas, at sangay na panghukuman. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa ehekutibo, pinamumunuan ng Pangulo, nagpapatupad ng mga batas at programa ng pamahalaan, naghahanda at nagsusumite ng taunang budget. Sumunod ay ang sangay tagapagbatas. Lehislatibo, binubuo ng Kongreso, Senado at kapulungan ng mga kinatawan, gumagawa, nag-aamyenda at nagpapatibay ng mga batas, nagsusuri at nagpapasa ng budget ng bansa. Sumunod ay ang sangay panghukuman o hudikatura. Pinamumunuan ng Korte Suprema, nagbibigay ng interpretasyon sa mga batas, naglilitis at nagpapasya sa mga kasong legal. Para sa pagkakatulad, lahat ay may layuning itaguyod ang kaayusan, katarungan at kaunlaran ng bansa. May kanya-kanyang tungkulin upang masiguro ang balanse ng kapangyarihan. Checks and balances. Ang mga pinuno ay itinalaga o inihalal alinsunod sa saligang batas. Tayahin ang nalalaman. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa samahan o organisasyong politikal na ang layunin ay mapanatili ang kaayusan at magtatag ng isang sibilisadong lipunan? A. Bansa. B. Mamamayan. C. Kapangyarihan. At D. Pamahalaan. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan? A. Pinagsisilbihan at pinoprotektahan ang mamamayan. B. Pagpapatupad sa mga batas, programa at proyekto ng bansa. C. Pangangalaga sa mga gawaing hindi naaayon sa batas ng bansa. D. Bumubuo ng mga programa para sa kapakanan at pangangailangan ng mga tao. Pangatlo, ano ang tawag sa pinuno ng bansang demokratiko katulad ng Pilipinas? A. Prime Minister. B. Hari. C. Sultan. D. Pangulo. Paano na iluluklok sa posisyon ang isang pinuno ng demokratikong bansa tulad ng Pilipinas? A. Pagpapamana ng posisyon sa kapamilya. B. Pagpili ng mga tao sa pagboto sa panahon ng eleksyon. C. Sa pamamagitan ng kayamanan na meron ang isang tao. D. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ng pinuno ng ibang bansa. Aling gawain ang nagpapakita ng tamang tungkulin ng isang opisyal na pamahalaan? A. Pagnanakaw ng budget sa isang proyekto. B. Pagprotekta sa mga maling gawain ng mga kaibigan. C. Pagpili ng mga taong tutulungan sa panahon ng kalamidad. D. Pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno para sa kabutihan ng mga mamamayan. Pang-anim, ano ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas? A. Sangay tagapagbatas. B. Sangay tagapagpaganap. C. Sangay panghukuman. D. Barangay. Sino ang namumuno sa sangay ng sangay panghukuman? A. Pangulo ng Bansa. B. Pangulo ng Kongreso. C. Punong Rehistrado ng Korte Suprema. O D. Punong Barangay. Pangwalo, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa pamahalaan? A. Paggamit ng po at opo. B. Pagrarally at pangungontra. C. Pagsunod sa mga itinakdang batas. D. Pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Bakit kailangang hiwa-hiwalay ang tatlong sangay ng pamahalaan? A. Magkaroon ng kalayaan ang bansa.
B. Mawalan ng kasigaruduhan ang bawat sangay. C. Masigurong hindi nasa iisang sangay ang kapangyarihan ng buong bansa. D. Mas mahirap ang komunikasyon ng mga pinuno. Bakit mahalaga ang isang pamahalaan? A. Makilala ang bansa sa buong mundo. B. Ang Pilipinas ay kikilanin sa isang bansa sa UN. C. Masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. D. Maiangat sa kahirapan ang bawat mamamayan ng bansa. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang D. Pangalawa A. Pangatlo D. Pang-apat B. Panglima D. Pang-anim A. Pang-pito C. Pang-walo C. Pang-siyam C. At pang-sampu ay C. Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang fact kung ito ay nagpapahayag tungkol sa pamahalaan at bluff naman kung hindi. Una, ang kapangyarihan ng isang pinuno o opisyal sa ating bansa ay maaaring maipasa sa isang kamag-anak. Ang mga batas, programa at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno ng bansang Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya ring tinatawag na pambansang pamahalaan. Tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. Prime Minister ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas. Hindi kaya ng pamahalaan na panatilihin ang kaayusan ng bansa at hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Pinapayaman ng pamahalaan ang mga pinuno ng pamahalaan. Pinapanitili ng pamahalaan ang pambansang kaligtasan sa anumang panganib. Pinapangalagaan ng pamahalaan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ang sangay na tagapaghukom ay kinabibilangan ng mga mambabatas. Ang pambansang pamahalaan ay nangunguna sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Nahati sa dalawang kapulungan ang sangay ng tagapagbatas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi kumpleto. Tinitiyak ng pambansang pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito maging yaong mga nasa ibang bansa. Narito ang mga tamang sagot. Magtalakayan kasama ang mga kapwa mag-aaral sa mga nagaganap na suliranin sa buong bansa sa representasyong editorial cartoon. Iyong tutukuyin ang mga problema, posibleng ahensyang tutulong at mga posibleng paraan o aksyon para ito ay maresolba. Isulat ang problemang nakikita mula sa ilustrasyon, ang ahensyang tutulong at paraan o aksyon para maresolba ang problema. Narito naman ang pangatlo at pang-apat na larawan. Bakit mahalaga ang ugnayan at pagkakapantay-pantay ng tatlong sangay ng pamahalaang pambansa at mga pamahalaang lokal? Narito ang maaaring maging kasagutan.